Hindi naramdaman natin ang pagpasok ng bagyo na sinasabi ng pag-asa. Kaya hindi ako tumuloy sa Buklod Bahayan ngayong araw dahil nabalitaan ko sa news na may papasok na bagyo Sunday ng madaling araw. Pero doon yata sa Bisaya. Ngayon ko lang nakita yung detalye na hindi dito sa Metro Manila. Kaya nandito po nakasama ninyo uli ako dito sa Bagong Silang para magkaroon ng panambahan sa ating Panginoon, sama-samang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Nais ko pong anyayahan ng bawat isa na tayo po ay yumuko ng ating pong mga ulo at lumapit sa Panginoon sa isa pong panalangin bago po ang mensahe ng salita ng Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at sa kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, nagpupuri kami sa inyo, aming Diyos. Nagpapasalamat at kayo po aming sinasamba ng tao sa aming mga puso at kaisipan. Sinasamba kayo ng iyong iglesia sa Espiritu at sa katotohanan. Aming Diyos, sa aming pong pakikinig ng iyong mensahe ngayong umaga, ay amin pong idinideklara sa panalangin ang pagpabawal sa kaaway na dyablo na magkaroon ng puwang sa puso at kaisipan ng bawat isang mga anak ng Diyos na narito ngayon maging yung aming mga kapatirang nanonood at kasama namin sa gawain online. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Pinagbabawalan namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng mga pagkilos ng anumang espiritu ng distraction sa buhay ng bawat isa. Ang mga espiritu ng kaguluhan sa kaisipan, espiritu ng kalituhan sa puso at kaisipan, espiritu ng mga alalahanin na siyang nagbibigay ng sagabal sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito'y aming tinatalian at pinagbabawalang kumilos sa buhay ng bawat isa in Jesus' name. At aming kinakalagan sa pangalan ni Jesus ang espiritu ng kaunawaan sa salita ng Diyos, espiritu ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Binubuksan namin sa pangalan ni Jesus ang katagumpayan ng buhay na Diyos sa buhay ng bawat isang naririto at sa mga kasama namin online. We lose the Spirit of the Lord Jesus Christ. Kinakalaga namin sa buhay ng bawat isa, hindi nangangahulugan na nakatali ang Espiritu ng aming Panginoon, kundi ito ay gawa ng kaaway na siya'y hadlangan. At hindi siya mahadlangan, at lalong hindi mahadlangan sapagkat ang Iglesia ng Panginoon ay binigyan ng kapangyarihang magkalag at magtali ng anumang gawa ng kaaway, magkalag ng anumang kalooban ng Diyos at talian ng masama sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat aming Diyos, inyo pong pagpalain ang bawat isang makikinig na yung salita, Panginoon. Aming dinideklara ang kaibahan, Panginoon, sa aming pakikinig na yung salita. Kaibahan, O Diyos, na kung saan nauunawaan namin ang iyong pong mensahe, Panginoon. Kaibahan, Panginoon, na kung saan ang puso ng bawat isa ay mayroong, Panginoon, kapanabikan, O Diyos, na pakinggan at tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon. At amin, O Diyos, na idinideklara ang katagumpayan ng iyong pong paghahari sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Noong nakalipas na ilang araw ay
patuloy po tayong nagbabantay sa mga kaganapan, lalo na po yung nababalita na the big one na magkakaroon po ng kalamidad dito po sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. At kahit na mayroong parang pagbagal yung pong mga balita tungkol po doon, ay hindi tayo nagpapakampante sapagkat yan po ay isa pong sakuna na hindi po bibigyan ng prediksyon katulad ng bagyo. Kung kailan mangyayari, kung kailan po at saan po tatama. Tayo po ay naghahanda. At ako rin po ay lagi po akong nagbabantay sa mga balita tungkol sa mga earthquakes, tungkol po sa mga kalamidad na ito. Dahil yung ating pong church ay dapat po ang mga kapatiran ay nabibigyan po ng balita o instruction ng mismong church na kanila pong kinabibilangan. Purihin ang Panginoon. Amen? At ngayon pong umaga ay ating pong ihanda ang ating mga puso para sa pagtanggap ng mensahe ng salita ng Diyos. Ang mensahe ng salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito ay magsasabi tungkol sa tinatawag na authority of the kingdom of God. Authority of the kingdom of God. To which the church must experience the power of prayer. As the Holy Spirit is bringing the church into the experience of advancing the kingdom of God. Yung pong tinatawag na authority of God's kingdom or authority of the kingdom of God, na siya po ang ibinigay sa church o sa katawan ng ating Panginoon. Ito pong kapangyarihan na ito ay binigay sa katawan ng ating Panginoon o sa kanyang church. At ito po ay nararapat na maranasan ng bawat isa sa atin. Yung tinatawag na power of prayer. Kung saan ang banal na Espiritu ay dinadala niya ang church sa isang karanasan ng pag-abante ng kaharian ng Diyos. Advancing the kingdom of God. Amen? Nandyan po ba tayo mga kapatid? Na gusto po ng Panginoon na sabihin sa atin ang authority of the kingdom of God na mayroon tayo na binigay sa atin ng ating Panginoon. Upang yung ating pong panalangin ay magkaroon po ng kapangyarihan o maranasan natin ang kapangyarihan ng panalangin. Sapagat may mga panalangin na wala pong kapangyarihan. Amen po ba? May mga panalangin na walang kapangyarihan sapagat ito po ay nangyayari sa tinatawag na flesh realm of prayer. May mga panalangin na wala po sa spiritual realm o nandun lamang po siya sa flesh or sa physical or material realm of prayer. Nasa labas lang po siya. Kaya wala po siyang tinatawag na kapangyarihan. Powerless yung prayer. Mayroong mga kasabihan na a powerless Christian is a powerless, a prayerless Christian is a powerless Christian. Pero dito po, hindi po ganun ang sinasabi sa mensaheng ito. Ang sinasabi po dito, yung pong mga prayer that is uttered in the flesh, na ipinapahayag sa pangitan po ng flesh realm of prayer, yung ating pong sarili.
Wala po dun po sa Espiritu ng Diyos yung panalangin. Yan po ay wala pong kapangyarihan. Wala pong nangyayari sa spiritual realm ng buhay ng church ng Panginoon. Kaya kung ang prayer ay nandun po sa flesh o nasa laman, nasa isip lamang natin, nasa pananalita lamang natin, we are just simply uttering a prayer which are empty words before our living God. Amen ba? At kailangan po ang a powerful prayer sa ating panahon sapagkat napakadami po nating hamon na kinakaharap ang church ng ating Panginoon. Ito po ay sa pangkabuo ng body of Christ sa buong mundo na kung saan ang mga Kristiyano ay tamad o hindi nananalangin. Amen po ba? At kung manalangin man po ang iba, ay wala po sa gabay o sa presensya ng Espiritu ng Panginoon. Wala pong pinagkaiba ng prayer ng isa pong hindi mananampalataya. Amen po ba? Sapagkat ang prayer ng isang anak ng Diyos ay mayroon po siyang kapangyarihan. Sapagkat ito po ang disenyo ng Panginoon sa bawat isa sa atin na mga sumampalataya sa ating Panginoon. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina, the message of God's Word for us today will tell us about the authority of the kingdom of God, to which the church must experience the power of prayer as the Holy Spirit is bringing the church into an experience of advancing the kingdom of God. Upang yung pong gawain, yung pong kaharian ng Diyos ay umusad. Amen? Kapag may kapangyarihan yung ating pong panalangin, ang kaharian ng Diyos ay umuusad. Amen? Kaya ito po ang nais ng Panginoon na ibigay sa ating ngayong umaga. The title of God's message for us today is The Power of Binding and Loosing. The Power of Binding and Loosing. Yung kapangyarihan ng pagtali at pagkalag. Pagpapahintulot, pagbabawal at pagpapahintulot. Amen ba? The power of binding and loosing. In the early week of this month, October, this year, the Lord revealed in my heart a thing that is new to me about the gate of prayers. Itong pagpasok ng nagdaang buwan, month of October, ay nagpahayag ang Panginoon sa aking puso patungkol sa isang bagong bagay para sa akin. New thing to me, para sa akin, about the gate of prayers. Sapagkat first time ko to ma-encounter sa Panginoon. Itong salitang ito, gate of prayers. This is something that the church can open or close it. Ang gate of prayer ay isa pong bagay na pwede pong buksan o isara ng church. But this time, the gate of prayers of most of us are closed. Hello? Are you with me? Sa mga pagkakataong ito, ang karamihan sa atin, itong pinto ng mga panalangin ay nakasara. Most of us, the gate of prayers are closed. The Lord spoke to me to tell the church to open it. Pinapasabi ng Panginoon sa kanyang church na buksan ninyo ang
pintuan ng mga panalangin. Nangungusap ba sa inyo ang Espiritu ng Diyos? As you listen to this word, sabi ng Panginoon, buksan ninyo ang pintuan ng mga panalangin. Amen? Purihin ng Diyos noong nakalipas na Wednesday ba yon? Or Wednesday, Thursday, or Tuesday, Wednesday? Nagkaroon tayo dito ng overnight prayer. At napakadami si Lord na mga ipinahayag sa atin sa overnight prayer na yon. Totoo na maraming mga mananampalataya sa loob ng church ng ating Panginoon, nakasarado ang gate of prayers. Amen? Nakasarado, wala pong kapangyarihan kapag mananalangin. Hindi po interesado pag ang pinag-uusapan ay gawain ng pananalangin. Or minabadali yung oras para makatapos agad, para umuwi agad. Hindi natin nasisisid yung kalooban ng Diyos when we are praying. Or bibihira talaga tayong manalangin na masasabi nating sa panalangin na yun ay nakakonekta ang iyong espiritu sa espiritu ng Diyos. Sapagat maraming mga church people ay nananalangin in the flesh realm, sa laman. When we say na nanalangin in the flesh or nananalangin sa laman, ibig sabihin po yung kanya pong panalangin ay hindi po nakakapasok sa lugar kung saan nandoon po ang Espiritu ng Diyos. Nandun lamang po yung panalangin sa lugar kung saan nandun po yung lugar lamang po ng tao, in the natural realm, sa ating pong natural na kapaligiran. Maaring maganda ang mga articulation of words in your prayer, pero alam mong wala pong kapangyarihan. Yung iba nga po, sabi po nila, yung pong panalangin na yun na hindi po nakakalagpas sa bubong ng iyong bahay, kundi hanggang bubong lamang po, hanggang kesame. Sapagkat yun po ang prayer na nasa flesh. Powerless prayer. When we pray in the flesh, our prayer is powerless. But when we pray in the Spirit, in the spiritual realm, our prayer is so powerful. Are you with me, people of God? Yan po ang pinapahayag ng Panginoon sa atin. That's why the Lord spoke to me to tell the church to open it. Open the gate of prayers. Buksan ninyo yung pintuan ng mga panalangin. Ang ating pong Bible passage sa minsaheng ito ay matatagpuan po sa Ebanghelyo ni Mateo, Gospel of Matthew, chapter 16, verse 18 to verse 19. Babasahin ko po ang dalawang Bible version sa New King James Version and Magandang Balita, Biblia. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit.
Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The power of binding and loosing. Doon po natin yan hinango sa Bible passage na yan na sinasabi po ng ating Panginoon kay Pedro na anuman po ang kanyang ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anuman pong ipahintulot niya sa lupa ay ipahintulot din sa langit. How powerful is this statement from the mouth of our Lord Jesus Christ? Sobra pong makapangyarihan ito. Sobrang kapangyarihan ang pinakawala ng ating Panginoon para sa buhay ni Apostol Pedro at ng iba pang mga apostoles at sa buhay ng iglesia. Amen? Sa buhay nating lahat. Bakit naman sa buhay ng iglesia? Sapagat ang context po from verse 18, ito po ay sa church. Ang sabi diyan kay Apostol Pedro, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So sa magitan po ni Apostol Pedro, itatayo ang church ng ating Panginoon. You are Peter. Ikaw ay Pedro. Ang ibig sabihin po ng Peter ay rock. Amen? Bato. Bato. At sa ibabaw ng batong ito, amen ba? Pag sinabing bato, pag sinabing rock, kung si Pedro ang bato, si ang rock, si Kristo noon po ay ano po siya? Batong panulukan. And you and me are stones. Mas malaki yung rock kaysa stone. Amen ba? At si Kristo yung pong cornerstone. Ano yung cornerstone? Siya po yung nagbibigay po ng lakas sa lahat po ng mga pundasyon ng isa pong gusali. Kahit na po ang ating pong gusali ay lagyan mo siya ng bato sa paligid kung wala pong mag-uugnay sa kanya. Yung cornerstone, sapagkat ang bawat isa sa atin ay mga batong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. A living stone. Amen ba? Na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ang batong panulukan or cornerstone, kung saan siya po ang nagiging lakas at buhay, tibay ng isa pong gusali o isa pong building o yung pong church ng ating Panginoon. Sapagat ang church ay niambing sa isa pong gusali. Amen po ba? Kaya ito pong kapangyarihan na ito ay binigay ng Panginoon. Hindi lamang kay Peter, hindi lamang sa mga kasamaang mga apostoles, kundi sa bawat isa sa kanyang mga church people. To you, to your seatmate, and to every one of us who believes in the Lord as His personal Savior and Lord. Binigay po itong kapangyarihan ito ng binding and loosing. Binigay po sa bawat isa sa atin. Dito, sinasabi ng Panginoon na ang kanyang church na kanya pong itatayo ay hindi po siya mapagtatagumpayan ng kamatayan. Amen? Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya, laban sa church, laban sa iglesia.
Hindi po. Hindi po kayang patayin ang church ng ating Panginoon. Alam natin ang history ng church ng Panginoon na pinatay na po yung mga alagad sa unang siglo ng kasaysayan ng church. Pinatay ang mga alagad. Pero anong taon na tayo ngayon? Ikalang century na tayo ngayon. Simula po nung pinatay ang mga alagad. 2025 na tayo sa ating Christian calendar. Ay nandito pa rin ang church ng ating Panginoon. Marami na pong mga lingkod ng Diyos ang pinatay. Marami na pong mga missionaries ang pinatay. Hindi lamang po yung unang 12 mga apostoles. Ang lahat po ay namatay. Kasama na po yung mga kasalukuyan na mga bagong lingkod, makabagong lingkod ng Panginoon. Pinatay po sila. At baging ang church ay sinusunog. Ang church ay pinasasabugan ng granada. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin po ang church ng Panginoon sa mundong ito. Sapat yun po ang kapangyarihang ibinigay ng Panginoon para sa atin. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Diyan po tayo magtutuon sa verse 19. Amen? Ano ba ang sinabi sa verse 19? In New King James Version. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ano man ang iyong ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Hindi ka ba nasyak? Kung anong ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal din sa langit. At kung anong ipahintulot mo dito sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. How do you understood this thing? Paano mo ito inuunawa? Yung ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal din sa langit. Paano pag sinabi ni brother, ni sister, na pinagbabawal mo sa kanya na siya ay makapag-asawa. So ipagbabawal din yun sa langit. Dahil pinagbawalan mo siya dito sa lupa. Ganun ba yung ibig sabihin ng ating Panginoon? Sa kanya pong pananalitang ito, intindihin nyo maigi ang verse 19. Because this is about the power, this is all about the authority that Jesus Christ has given to His church. Ang ibig bang sabihin nito ay kung ano na lang ang iyong maisipan na ipagbawal, ay ipagbabawal din sa langit. Kung ano lang ang iyong maisipan at sambitin na ipahintulot, ay ipapahintulot din sa langit. Ganun ba yung pagkakaintindi mo ng ganitong pananalita ng ating Panginoon? Ang linaw, di ba? Na kung ano ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Kung ano yung sabihin dito, ipagbabawal dito sa lupa. Ang sabi yan, ipagbabawal din sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ang linaw, di ba? So kung ano ang iyong ipinahintulot dito sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Lagi nating tandaan na ang verse 19 ay mayroong direktang kaugnayan sa verse 18. Yung church ng Panginoon na ito ay kinakailang umusad. Amen? Maging ang kamatayan ng impyerno ay hindi makakapanaig dito. Ang ibig sabihin po, yung pong labanan against evil.
Amen ba? So doon tayo dinadala ng Panginoon sa labanan against evil, against the forces of hell. Sapagat ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, ang kalaban po niya ay ang puwersa ng impyerno o ang puwersa ng kamatayan. Amen ba? Lahat po ng kasamaan, yan po ang kalaban ng kaharian ng Diyos. Kaya ang verse 19, yung ipagbabawal, yung ipapahintulot ay may kaugnayan sa mga aktibidad o mga gawain ng kasamaan against the kingdom of God. Amen? Kung ano po yung mga gawain ng impyerno o magiging pong kamatayan, ano po ang gawain nito against the church? Ito po yung binigyan tayo ng kapangyarihan to bind and to loose. Nandiyan ba tayo? Importanteng maintindihan natin yon. Dahil baka magkaroon tayo ng misconception. Ay, yung ipagbawal ko pala, ay ipagbabawal sa langit. Tama naman. Pero tama ba yung pagkakaintindi natin? So sinasabi niya, ang ipaintulot mo sa lupa ay papaintulutan sa langit. So ano yung mga pinapaintulutan mo dito sa lupa? Pinapaintulutan kita na ikaw ay makatapos ng pag-aaral. Papaintulutan din daw sa langit. Wait, mayroon pa bang pag-aaral sa langit? Palakpakan natin si Lord. Lagi nating alamin yung pong pinanggagalingan ng orason bakit mayroong ganitong kapangyarihang binigay ang Panginoon sa church. To bind and to loose. Ito ay may kaugnayan sa gawain ng kasamaan na umaatake sa kaharian ng Diyos o umaatake sa church ng ating Panginoon. Amen? Magpatuloy po tayo sa message ng ating Panginoon. The power of binding and loosing. The concept of binding and loosing is an expression that is to mean to declare aloud something that which is allowed or forbidden. Yung pong kapangyarihan ng binding and loosing, ito po pala isa pong, sa pag-aaral po ito tinatawag na isa pong concept or kaisipan. Amen? Isa po itong konsepto, isa pong kaisipan. Sabi po sa pag-aaral, ito po ay isang konsepto o kaisipan na kung saan ito pong ekspresyon ng binding or loosing, ito, ang ibig sabihin daw po nito is to declare aloud something. Ihayag mo ng malakas. To declare aloud something, yung mga pinapayagan at yung mga hindi pinapayagan. Hello, hello, hello? Yung mga pinapayagan ng Kingdom of God, ideklara mo ng malakas. Yung mga hindi pinapayagan ng Kingdom of God, ideklara mo rin ng malakas. Yun ang tinatawag na binding and loosing. Yung pinapayagan sa kaharian ng Diyos, shout it out. Yung mga ipinagbabawal sa kaharian ng Diyos, shout it out. Yun ang ibig sabihin po ng binding and loosing. Sinasabi ito. Hindi ito iniisip, kundi binibigkas ng ating salita. At yan po ay madalas mangyayari kapag ikaw ay, sabi mo sa iyong katabi, kapag ikaw ay nananalangin. Kaya nga, open the gate of prayers. Palakpakan natin si Lord. Amen! Amen ba? Kaya nga pang ating prayer ay nasa flesh, kapag ang prayer nasa flesh ay sasabihin natin, Lord, salamat, kay buti-buti mo, Lord. Kahit ako nagkakasala, mabuti ka, Panginoon. Amen. Ano dineklara mo? Anong binding and loosing ang ginawa mo doon?
Ang prayer ay binibigkas ito. Amen? Kapag pinag-uusapan ay the power of binding and loosing, ang prayer ay binibigkas ito ng may boses. Amen ba? Binibigkas ito ng naririnig ng mga tao sa paligid. Kaya nga dinideklara. Hindi ka naman makakapagdeklara na nasa isip mo lang. Amen? O sige, pray tayo. Prayer sa pagkain. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang aming pagkain. Pagpalain mo ang aming pamilya. Amen. So sige, kain na. Ang tanong na, saan doon ngayon yung power of binding and loosing? So hindi pa nararanasan. Hanggat ikaw ay hindi ka nagpapakatianod sa panalangin. Hanggat hindi ka pumapasok sa spiritual realm of your prayer, hindi mo magagawa ang binding and loosing. Kung ang prayer mo ay tinatawag na kind prayer o tinatawag na mabait na panalangin. Mabait na panalangin. Ito yung, kahit alam mo na yung sitwasyon ay masama, hindi mo ina-address yung kasamaan. Sapat yung taong involved ay baka masaktan. Hindi ka ngayon makapag-pray ng kapangyarihang binigay sa iyo ng ating Panginoon. Kasi ang prayer mo ay prayer na mabait. Hello? Kailan mabuksan sa atin ang kapangyarihan ito na binigay ng ating Panginoon? Ulitin ko, the power of binding and loosing is to mean declare aloud something that which is allowed or forbidden. To declare aloud, ibig sabihin malakas, something that which is allowed. Yung allowed naman, yung pinapayagan. Iba yung allowed na malakas at saka yung allowed na pinapayagan. Amen ba? To declare aloud something, ipahayag mo ng malakas yung mga bagay na pinapayagan which is allowed or forbidden. Yung pong mga ipinagbabawal din ay iyo pong ideklara ng malakas. Amen? Katulad ng tinatalian ko ang espiritu ng kaguluhan sa pakikinig ng salita ng Diyos in Jesus' name. Yun po ang tinatawag na binding and loosing. Amen ba? Kapag sinabi nating hindi ko pinapayagang kumilos ang espiritu ng kaguluhan sa puso ng mga taong ito, sapagat sila ay mga anak ng Diyos, sapagat sila ay makikinig ng salita ng Diyos, hindi ko pinapayagan ang espiritu ng kaguluhan na mag-operate sa kanilang mga kaisipan in Jesus' name. That is binding and loosing. Nandiyan ba tayo? Hindi ko pinapayagan sa pangalan ni Jesus na ngayon ako ay absent sa practice ng Walls of Fire worship team kasi parang naisip ko, masarap umabsent ngayon. Hello? Kapag dineklara mo na hindi mo pinapayagan yung nasa isipan mo na hindi ka dadalo sa gawain ng Panginoon, ang mangyari po ay yung kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang iyong panalangin ay naayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pagbabawal mo ay naayon sa pinagbabawal ng Panginoon. Ang iyong pinapayagan ay naayon sa pinapayagan ng ating Panginoon. Kaya po pag sinabing anumang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit, anumang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, hindi po ibig sabihin na bawat ano na lang maisipan mo ay pwede na po. Amen? Ang ibig sabihin po nito ay kung ano po ang mga bagay na ipinagbabawal, ito po yung mga bagay na lumalaban sa paghahari ng Diyos. Yan po ang pinagbabawal natin in binding and loosing. Kapag ang mga bagay po na pinapayagan ng Panginoon ay nakitang mayroon pong hadlang at diniklara mo na ang hadlang na yun ay walang magagawa sapagkat kalooban ng Diyos na tayo makadalo sa kanyang gawain. Yan po ang power of binding and loosing. Hindi po yung kung ano na lang ang ating maisipan,
nasasambitin, ayun na po yon. Hindi po. Ito po ay naayon po sa mga pinapayagan ng Diyos. Ito po ay naayon po sa mga pinagbabawal ng Diyos para po sa kanyang kaharian. Amen po ba? Sabi nga po na isa pong Bible translation, na ang pangalan po ng Bible translation is Young's Literal Translation or YLT. Kapag kayo ay mag-search, makita niyan. Young's Literal Translation. Ang sabi po ng Matthew chapter 16 verse 19, ganitong pagkakasabi niya dito sa Bible translation na ito. And I will give to thee the keys of the reign of the heavens. And whatever thou mayest bind upon the earth shall be having been bound in heavens. Ibig sabihin, nito po ay natalian na sa langit. Dinideklara mo na lang ito na hindi po ito mangyari sa iyong sitwasyon. Palakpakan natin si Lord. Amen? And whatever thou mayest loose upon the earth shall be having been loosed in the heavens. Ibig sabihin, nandun na po, pinayagan na po yan sa langit. Ang gagawin mo lang dito ay to connect with that thing that is allowed in heaven by declaring it sa iyong sitwasyon. Nandyan ho ba tayo? Amen. Sabi ng salita ng Diyos, pinagaling na tayo sa pagitan ng mga latay ni Jesus. Paano mo siya idideklara? Ideklara mo, dinideklara ko sa aking sakit at karamdaman, ang kagalingan ni Jesus ay dumaloy sa aking katawan. In Jesus' name. Nandyan ba tayo? Dideklara ko ang kalooban ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magkaroon isang buhay na ganap at kasiyasiya sa aking buhay, sa finances ko, in Jesus' name. Sapagkat walang trabaho, dinideklara ko na ako ay magkaroon ng trabaho, in Jesus' name. Inaalis ko ang mga sagabal, ang mga sumpa, kung bakit hindi ako makahanap ng trabaho, in Jesus' name. Amen? Dinideklara ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Malay chapter 3 verse 10, nag-iika po naman ako, pero bakit ako'y salat? Dinideklara ko ang salita ng Diyos na ito'y mangyari sa akin, na bubuksan ng Diyos ang durong awa ng langit at bubuhos sa akin ang masaganang pagpapala ng Panginoon. I declare it upon my life in Jesus' name. Yun po ang binding and loosing. Kung ano po ang pinapayagan sa langit, yun po ang ideklara mo. Sa part yun po ay pinayagan na po sa langit, gagawin mo lang pong deklarasyon sa iyong buhay. You simply invoking what is already made or available in heaven. Ini-invoke mo na lang. I invoke my right to self-incrimination. Hindi ganon. I invoke what is already available in heaven. Through prayer. Hindi mo ma-invoke ang isang bagay na wala ka sa panalangin. Amen ba? In binding and loosing, you are invoking everything that you must have because that is already available in heaven for you. You have to declare it. You have to bind and loose. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Naintindihan niyo ba dyan, mga kapatid? Kayo dyan, naintindihan niyo ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Na ang prayer po natin dapat po ay nasa spiritual realm. Pumasok tayo sa spiritual na daigdig ng panalangin. Huwag po tayong manalangin lang doon po sa ating pong sarili, sa ating pong sa natural realm. Pumasok tayo sa spiritual realm upang mangyari po na mabuksan po natin ang gate of prayers. Hallelujah! Sapagkat sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila na buksan ang pinto ng mga panalangin. Ibig sabihin po, napakadaming prayers. Hindi po natin na ipapanalangin ang napakaraming prayers sapagkat sabi ng Panginoon, marami sa atin, sarado po ang gate of prayers. Amen? Balikan po natin ang salita ng Diyos. In this passage, in the book of Matthew chapter 16, verse 18 to verse 19, the Lord Jesus speaks to Peter and the rest of the apostles. To mean that Peter would have the right to enter the kingdom of God Himself. Maliban po sa 12 apostoles ng Panginoon, ay wala pong iba
doon po sa mga nakarinig ng sinabi ng ating Panginoon. Ang nandun lang po yung 12 apostoles. At ang pangunahin po doon ay si Peter, di ba? Sapagkat nagtatanong ang Panginoon, ano daw sabi ng mga tao, sino daw ako? Di ba yun ang scenario dyan? Sa Matthew chapter 16. Sino daw ako? Anong sabi ng mga tao? Sabi po, kayo daw po ang isa sa mga propeta na muling nabuhay. Ang sabi po, kayo daw po si Elijah. So maraming mga sagot, iba't ibang sagot ng kanyang mga alagad. Kaya sabi po ng Panginoon, ikaw Pedro, sino daw ako? Sabi ni Pedro, ikaw po ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi tao ang nag-reveal sa iyo, kundi ito ay pinahayag sa iyo ng aking amang nasa langit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya si Peter, sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Matapos sabihin ng Panginoon na sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at maging ang pintuan ng kamatayan, even the gates of Hades shall not prevail against it, ay sinabi ni Lord kay Peter na ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian at anuman ang iyong ipagbawal sa lupa ay pagbabawal sa langit at anumang ipahintulot mo sa lupa ay papahintulot sa langit. Ang una po na binigyan nito ang kausap ni Lord si Peter. That is directly addressed to Peter. But it is indirectly addressed to the rest of the apostles na kasama po ng Panginoon. At sa atin po, sapagkat nakalagay po dyan yung church. Amen po ba? Kay Peter, sa kanyang mga kasamaan, at sa ating lahat na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Sa ating lahat na bumubuo ng iglesia ng ating Panginoon. Binibigay sa atin ang kapangyarihan, the power of binding and loosing. Receive your power. Excited dapat tayo na binibigyan tayo ng ating Panginoon ng kapangyarihan. Dahil alam ng Panginoon, powerless tayo. Dahil alam ng Panginoon na madali tayong matangay ng kasamaan. Dahil alam ng Panginoon na madali tayong lansihin ng kasamaan. Kaya binibigyan tayo ng Panginoon ng ganitong uri ng kapangyarihan to bind and to loose upang ating pong ipagbawal ang mga bagay na pinagbawal na sa langit, upang ating pong ipahintulot yung mga bagay na pinahintulutan na sa langit. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Dito po, binigyan po ng Panginoong Hesus si Pedro at ang kanya pong mga kasamahan na sila po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Sapagkat nung sila po ay kinakausap ng Panginoon, doon po sa Matthew chapter 16, hindi pa po matatawag na full blast yung kanila pong ministry, yung kanila pong pangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naghihintay pa po sila ay mapuspos ng Espiritu Santo. Sapagkat sila ay mangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos kapag sila ay nakatanggap na ng kapangyarihan, kapag bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Amen ba? Dito po sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, the possession of keys, yung pong mga susi. Yung pagkakaroon nila ng mga susi. O ni Pedro, ito po ay nangangahulugan ng
tinatawag pong authority. Sabi mo, authority. Yung susi, o mga susi, ito po ay nangangahulugan po ng kapamahalaan o ng pong kapangyarihan. Kapamahalaan na ano? Kapamahalaan to preach the gospel. To preach the gospel. To preach that Christ is resurrected. Namatay pero muling nabuhay. Binigyan po sila ng susi, ng kapamahalaan, o ng kapangyarihan na ipangaral na si Jesucristo ay muling nabuhay. Na ipangaral na ang Ebanghelyo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ito pong kapangyarihan na ito is the opening of the kingdom of God. Yung pagbubukas ng paghahari ng Diyos. Nung sinasabi sa kanila ng Panginoon ang mga bagay na yon, nung binigay nila ng ganitong kapangyarihan kay Pedro at sa kanyang mga alagad at sa church ng Panginoon, yung pong kaharian ng Diyos ay hindi pa po ramdam ng mga alagad. Amen ba? Doon po ay binibigyan pa lamang po sila ng Panginoon ng kapangyarihan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya binigay po sa kanila ang mga susi ng kaharian ng Diyos. Opening the kingdom of heaven. Pag sinabing mga susi, yun po ang bumubuo ng binding or loosing. Nandiyan ba tayo? Di ba mayroon kayong susi sa bahay? Tama? O, yung susi nyo sa bahay, umalis kayo, sinusian yung bahay nyo. So, pinagbawalan nyo na lahat na pumasok doon. Kasi sinusi nyo. Naiintindihan nyo ba dyan ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya binigyan ka ng susi para ikaw ay magbawal na pumasok doon sa bahay. Sa bahay mo. Amen? Binigyan ka ng susi upang mayroon kang kapangyarihang magbawal doon sa mga bawat gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, pero ayaw mo silang papasukin. Binigyan ka ng susi upang ikaw ay magpahintulot sa bawat isang gustong pumasok sa kaharian ng Diyos. At pinapayagan mong siya'y pumasok. Bakit naman, Pastor? Di ba dapat papasukin sila lahat? Oo nga, pero binigyan ka ng karapatan, binigyan ka ng kapangyarihan na payagan sino ang papasok sa kaharian ng Diyos at sino ang pagbabawalan mong pumasok sa kaharian ng Diyos. Tama ba yung sinasabi? In line ba to sa Word of God? Na mayroon kang kapamahalaan, mayroon kang kapangyarihan galing sa Panginoon na pagbawalan ang sino man pong ayaw mong papasukin sa kaharian ng Diyos. Napayagan ang sino mang gusto mong papasukin. Mga pastor, sino ang gusto nyong papasukin sa kaharian ng Diyos? Pinapapasok nyo ba? Sino ang gusto nyong pagbawalan na pumasok sa kaharian ng Diyos? Pinagbabawalan nyo ba? Pakisabi sa iyong katabi, yes. Lakasan mo, yes. Huwag ka mag-alinlangan, yes. Sino yon na pinayagan mo? Sino yung mga hindi mo pinayagan? Hallelujah! Binigyan tayo ng Panginoon ng mga susi tungkol sa opening the kingdom of heaven to everyone who believes. Hello? Who? Sa bawat isang sumasampalataya, pinapayagan mong pumasok. Pero sa mga hindi sumasampalataya, hindi mo siya pinapayagang pumasok. Mayroon na ba kayong pinapasok na hindi naman sumasampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon? Mayroon na ba kayong pinagbawalang pumasok samantalang siya'y sumasampalataya naman sa Ebanghelyo ng Panginoon? O ang mga nandito ba ngayon, lahat ba kayo ay sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Parang wala.
Sarado ba talaga ang gate of prayers nyo? Hello? Sagot naman kayo. Kayo ba'y nandito? Kayo ba ay pinapasok pa kayo sa kaharian ng Diyos? Bakit? Sapagat kayo ba ay nanampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon? Amen. So mayroon ba ditong hindi sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon? Pinapasok nyo ba siya? Kahit hindi po siya sumampalataya, hindi siya nananampalataya na si Jesucristo ay nagpakahirap, namatay, muling nabuhay, at nandito siya ngayon kasama nyo. Yung mga tao ba na ayaw sampalatayan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, sinabihan mo ba siya na buksan mo yung puso at tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Sinabihan mo ba siya ng ganon? Hindi mo naman siya sinabihan. Yun po ang ibig sabihin na pinagbabawalan mo ang bawat hindi sumasampalataya. Pinapaintulutan mong pumasok sa kaharian ng Diyos ang bawat sumasampalataya at pinagbabawalan mo namang pumasok sa kaharian ng Diyos ang hindi sumasampalataya. Bakit? Yan na po ang patakaran sa langit. Ano pong patakaran sa langit? Mark chapter 16, verse 15 to 16. Ang sabi po dyan, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Verse 16, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Yung sumasampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ibig sabihin po, yan po ay patakaran na po yan sa kalangitan. Patakaran po yan sa kaharian ng Diyos. Doon sa langit, kaya dito sa lupa, idideklara mo, you have the power to bind and to loose. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Mayroon kang kapangyarihan na magpahintulot at magbawal. Hindi mo naman siya sinabihan na bawal kang pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ganon, di ba? O pwede ka, o pasok ka na sa kaharian ng Diyos, hindi ganon. Ang sinasabi po, ang sino mang sumampalataya sa mabuting balita ay maliligtas. At ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Intindihin mo maigi ang Mark chapter 16, verse 15 to verse 16. Paki-plus naman po sa inyo pong screen para mabasa ng ating kongregasyon. Mark chapter 16, verse 15 to verse 16. Yung mga sumasampalataya, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? He who believes, sabay-sabay nating basahin, ready, 1, 2, 3. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Di ba yung mga sumampalataya sa Ebanghelyo, ang maliligtas? Sila po ang iyong pinapapasok. Amen ba? At yung mga hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo, sila po ay mapaparusahan. Yun ang dahilan kung bakit sinasabing hindi mo sila pinapapasok. You bind and you loose. Amen? Yung kapangyarihan ng pagpapahintulot at yung kapangyarihan ng pagbabawal ay ibinigay sa iyo. Binigay sa church ng ating Panginoon. Binigay kay Pedro, binigay sa kanyang mga kapwa-apostoles, at binigay sa kanyang church ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Brothers and sisters, do you clap to the Lord? Do you clap with prayer in your heart? Even in clapping, you can open the gate of prayers. Nandyan ba tayo? Kahit sa pagpalakpak, kung talagang binubuksan natin ang pinto ng panalangin, maging ating pagpalakpak ay para na pong isa pong prayer sa harapan ng Panginoon. Na yung ating pong pagpalakpak, ito po isa pong galaw ng katawan, isang gesture ng ating katawan. Pero yan po ay mayroon pong pangusap na taglay kapag tayo po ay bukas sa gawain ng ating Panginoon, sa gawain ng panalangin, sa gawain po ng kaharian ng Diyos. Amen po ba?
Kahit yung ating pong pagpalakpak, mayroon po yan pangungusap sa Panginoon. At naiintindihan niya ng Diyos. Amen ba? Sapagat maging po yung mga punong kahoy, they clap their hands. The trees of the field clap their hands. Pati po yung mga punong kahoy ay pumapalakpak po sila sa Panginoon. Kaya po tayo, kahit po yung ating pong pagpalakpak, mayroon po yan mensahe na pinaparating natin sa ating Panginoon. If your gate of prayer is open. Kapag bukas ang inyong pong pintuan ng panalangin, at kayo po ay pumapalakpak, mayroon po yan mensaheng pinapaabot ninyo sa Panginoon. Pero kung kayo po ay sarado sa inyong pong gate of prayer, kung sarado po, yan po ay tinatawag po mga prayer na nasa flesh. Sige lang po ang usal marahil ng ating pong bibig ng mga salita, pero hindi po nakakarating sa Panginoon sapat we are praying in the flesh. Amen ba? Pero dito ho, tinuturuan tayo ng Panginoon na mabuksan ang gate of prayer by using the power of loosing and binding. Amen po ba? Sa pagitan po ng ganitong naisin ng ating Panginoon, the power to bind and to loose. Ito pong power of binding and loosing, the power to bind and to loose was clearly demonstrated in the life of Apostle Peter. And in the life of the other apostles, nakita po ito, nahayag po ito sa buhay ni Apostol Pedro. Ito pong binding and loosing, yung authority of binding and loosing. Ito po ay nangyari sa buhay ni Apostol Pedro. Kailan po yung nangyari? Atin pong buksan doon po sa pangyari sa sa Day of Pentecost. Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 14. Doon po ay first time na nagamit ni Apostol Pedro ang isa sa mga susi na binigay sa kanya ng Panginoon. Ito po yung pong matatawag pong pangunahing susi. Ano po yon? Ang sabi po dyan, Acts chapter 2, verse 14. Hallelujah. Verse 14 to 15. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. Verse 15. For these are not drunk, as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. 16. Move on. But this is what was spoken by the prophet Joel. Move on. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Move on. Hallelujah. 18. Kulang yata ang manpower natin. Acts 2:18, pakitulungan. And on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. 19. I will show wonders in heaven above and signs on earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. 20. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God, to you by miracles, wonders, and signs, which God did through him in your midst, as you yourselves also know.
him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. For David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch of David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. For David did not ascend into the heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Pause muna. Wag munang diretso sa 38, sa 27 muna. Mga kapatid, yung binasa natin from verse 14 hanggang verse 37. Yan po ang tinatawag na ebanghelyo, gospel, mabuting balita, tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. First time na na-preach ang gospel sa pagitan ng bibig ni Apostol Pedro. Nandiyan ba tayo? Sino po ang kanya pong pinangaralan? Yung pong mga Israelita. Sapagat sila po ay pinararatangan na sila daw po ay lasing dahil sila po ay napuspos ng banal na Espiritu. Ngunit siya po ay nagpaliwanag na 9 a.m. pa lang, imposibleng sila po ay lasing. Hindi po lasing, kundi sa araw na ito ay natupad ang propesya ni Prophet Joel na nagsabi tungkol sa mga huling araw na sila ay pupuspusin ng banal na Espiritu. At umpisa po sa mensahe ng Pentecostes ay naipangaral ni Apostol Pedro ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At nung naipangaral po, ano pong sabi sa verse 27? Sabi niya, men and brethren, what shall we do? Sabi po ng mga tao, ano ang dapat namin gawin? Verse 38, ano pong sabi diyan? Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo, verse 39. For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. And with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Wait, wag mo nang lipat. Nakita mo yan, be saved from this perverse generation. So makikita mo dyan yung dalawang division noong pong mga taong nasa harapan nila.
Ano po yung two divisions na yan? Dalawang klase ng mga tao. Yung isa po ay yung pong mga perverse generation. Yung pong mga makasalanan. Yung pong mga mapapahamak. Amen ba? Ang pangalawa, ito po yung mga save. Yung, sabi niyang, be saved. Maligtas kayo mula sa masamang lahing ito. Be saved from this perverse generation. Verse 41. Then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added. Palakpakan natin si Lord. Ilan po yung nabaptize? Ilan po yung sinabi doon? 3,000. Literally, 3,000. Mula doon sa crowd na yon, ang nanampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon, at sila po ay pinayagan na makapasok sa kaharian ng Diyos kasama yung mga apostoles ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. And that is losing. Kinalagaan, pinahintulot ni Apostol Pedro at ng kanyang mga lagad na pumasok itong 3,000 na ito sapagat sila ay sumampalataya sa Panginoon. But those who were perverse generation, belonging to the unsaved people, hindi po sila nakapasok sa kaharian ng Diyos. And that is indirectly saying na yung pinagbawal mo ay pinagbabawal sa langit. Amen ba? Yung iyong ipinahintulot ay pinahintulot sa langit. Pinayagan mo yung 30,000 na sila po'y sumampalataya sa Panginoon. Sapagat sabi po, anong gagawin namin? Ang sabi ni Apostol Pedro, pagsisiyan ninyo yung mga kasalanan at kayo magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. At 30,000 ang siya pong sumampalataya at nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin. That is directly saying, pinayagan mo yung 30,000. Kaya anuman pong payagan mo sa lupa ay papayagan sa langit. Amen ba? Ang hindi mo po payagan, hindi mo ipahintulot sa lupa, ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Purihin ng Diyos. Amen ba? Nag-ooperate po sa buhay. Nag-demonstrate sa buhay ni Apostol Pedro. Yung pong kapangyarihan ng binding and loosing. Amen ba? Nagbukas po, hallelujah, ang pintuan ng mga panalangin. Sapagat sa Acts chapter 1, verse 10, nandun po sila, nagpipray po sila sa upper room. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napaka-imposible na mag-operate sa atin ang kapangyarihang ito, the power to bind and to loose, kung tayo po ay prayerless. Kung tayo po ay walang panalangin, o nagkukulang tayo sa panalangin. Kung ang gate of prayers ay sarado sa ating pong mga buhay, napaka-imposible na mag-operate sa atin. Napaka-imposible na makapag-preach ka ng gospel kung ang iyong sarili ay kulang na kulang sa prayer. Napakahirap magsalita, mangaral na pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan kung tayo mismo sa ating sarili ay wala tayong panalangin. Napakahirap na mangaral tungkol sa Panginoon, sa Kanyang ibinibigay o inaalok na kaligtasan, kung tayo mismo sa ating sarili ay kapos sa kapangyarihang ito, to loose, to bind and to loose. Napakahirap magbukas ng ating mga labi to share the gospel, to preach the gospel, to preach about Jesus Christ, to preach the resurrection ng ating Panginoon, kung tayo po ay sarado ang ating pong pintuan ng panalangin. Amen po. Napakahirap po na magkaroon po ng demonstration of power, of loosing and binding sa ating pong buhay kung tayo po ay kulang sa panalangin. Amen ba? Isipin mo from Acts chapter 1, nagpipray na po sila. Sinusukat ko, 10 araw po silang nananalangin. Nandiyan ba tayo? 10 araw po sila doon po sa prayer room.
10 araw po sila doon po sa prayer closet. Ilang araw? 10. 10 araw sila nagpipray, nag-aayuno. Tayo, pag nagpray tayo in the flesh, yung 5 minutes, inip na tayo. Dahil nasa flesh ang prayer. Yung 30 minutes ay habang-haba na tayo. Pero tingnan mo ang ating Panginoon, pag siya po'y manalangin, mag-uumpisa po siya ng gabi, sinusukat ko po, mga alas 10 ng gabi, hanggang alas 3 ng madaling araw. Ilang oras po yon? Tuloy-tuloy nagpipray ang ating Panginoong Jesucristo. Bukas na bukas ang gate of prayer sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong early church, 10 days po sila nagpipray. Kaya dumating ang banal na Espiritu, sila po'y nagkapuspusan. Hallelujah! Ito po ang nawawala na ingrediente o katangian sa church gatherings. Wala na pong kapuspusan ng banal na Espiritu. Sarado po ang mga bagay na espiritual. Ang nakikita po natin ngayon sa church gatherings, socialization. Parang secular activity pa rin. May gathering, may counting, may maiksing prayer, pinasimpleng prayer, baka masaktan sila sa prayer, kaya ang prayer dahan-dahan lang. Wag mong patatamaan sila, baka isipin pinatatamaan mo sila. Wala na po sa spiritual. After maiksing prayer, ay kainan na. Pagdating sa kainan, makikita mo, talagang social life. Kung marirealize natin, mag-grieve talaga ang puso natin. Masakit sa kalooban ng ating Panginoon. Na yung kanyang mga anak na tinubos ng kanyang banal na dugo, ganito ang kanilang mga attitude. Subukan mong dalhin sa mga material na bagay ang ilang church people. Subukan mong dalhin doon sa mga namimigay ng regalo, namimigay ng ayuda. Tingnan mo, ang ugali pag nandoon sa kanan dito sa church. Saan ba talaga sila excited? Sa looban ng kaharian ng Diyos o doon sa gawain ng mga taong sekular, mga taong wala sa Panginoon? Napakarami mga Kristiyano pag pinag-uusapan ng politika, buhay na buhay sila. Walang papaglagyan ng kanilang mga idea, pagalingan. Dito kayo sa loob ng church, anong kaya pinagmamagaling natin sa harapan ng Panginoon? Wala tayong prayer. Prayer na ito dapat ay pagmalaki natin sa Panginoon. Magaling tayo mag-pray. Hello, people of God. Bukas ang ating pintuan ng panalangin kapag tayo po nasa kaharian ng Diyos, pag tayo nasa loob ng church gathering, sa pag tayo mga taga-kingdom of God. Hello, people of God. Nakikita ba natin ang tinutumbok ng Panginoon sa ating personal na buhay? Kapag prayer meeting, talaga naman, hirap na hirap ang pastor mag-imbita sa mga miyembro. Lahat na nagpagdadahilan ng mga miyembro ay maririnig mo kung bakit hindi makadalo. May nakita kong post sa Facebook, 2 picture. Yung isang picture ay punong-puno ng pasahero, pati po sa bubong, sa loob ng sasakyan, pati sa bubong. Punong-puno talaga ng pasahero. Yun namang isa, ay isa pong worship hall. May altar. Mga 3 tao, ang laki po ng awang. Sabi doon, yung punong-puno papunta po sa outing. Yung isa naman na picture ay prayer meeting. Outing versus prayer meeting. Saan pupunta ang karamihan sa mga church people? Saan sila excited? Saan sila tuwang-tuwa na pumunta? Dahil, mga kapatid, tingnan nyo to, hindi ito isang kwento, ito isang reality. Are you with me, people of God? Open the gate of prayers in your life. Buksan natin, mga kapatid. Bibihira na tayo maka-witness sa gathering natin na mayroong pinagaling ang Diyos sa kanyang sakit at karamdaman. Bibihira na tayo maka-witness sa gathering na isang demon possessed ay pinalaya
ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Bibihira na tayo makakita sa church gathering na isang biktima ng witchcraft ay pinalaya ng pambihira na. Bakit to? Sapagat yung mga tao po sarado ang ilang pong pintuan ng panalangin. But this time, hallelujah, purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory, glory to God. Napakabuti ng ating Panginoon. Natutuwa ba kayo sa ginagawa ni Lord? Whew! Glory to God. Si Peter, ang mga alagad, binuksan nila ang kaharian ng Diyos. Nagamit nila ang binigay ng Panginoon na susi. Amen? Na magpahintulot na pumasok sa kaharian ng Diyos ang mga sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Pwede pa sabi sa katabi mo, kapatid, 2 verses na lang daw, sabi ni Bishop. 2 verses, ay ang explanation nito 2 days din. Okay ba? Tapusin ba natin? O, ito po, Acts chapter 13, verse 46. Ano po sabi dyan? Acts 13, verse 46. Kung saan po, si Pablo at si Bernabe. Ano sabi dyan? Then Paul and Barnabas grew bold and said, "It was necessary that the word of God should be spoken to you first. But since you reject it and judge yourselves unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles." Nakita niyo yan? Yung kaninang binasa natin, tumanggap po yung 3,000. Tumanggap sa Ebanghelyo at nakapasok po sila sa kaharian ng Diyos. Pinapasok sila ni Pedro. Pinapasok sila nung pong mga kasama ni Pedro ng mga apostoles. Dito naman si Pablo at si Bernabe. Ano pong sabi diyan? Iniwan po nila ang mga Hudyo sapagat hindi po nila sinampalatayanan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sila po ay pumunta po sila sa mga Gentiles, sa mga non-Jew, mga non-Israelites. Doon po sila pumunta. Behold, we turn to the Gentiles. Pupunta kami sa mga hintil. Sapagkat nireject ninyo, you reject it, and you judge yourselves unworthy of everlasting life. Ginamit din po ni Barnabas at ni Pablo ang kapangyarihan ng binding and loosing. Hindi nakapasok yung mga nag-reject sa Ebanghelyo. Palakpakan natin si Lord. Iniwan sila. Tinalikuran sila ni Pablo at ni Bernabe. At sila po ay pumunta sa mga hintil. At pag binasa po natin yung karugtong ng mga verses, tuwang-tuwa po ang mga hintil nung marinig nila na ang Ebanghelyo ay papunta sa kanila. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, kaya napunta sa iyo ang Ebanghelyo? Purihin ang Diyos. Dahil po sa verse na yan, nag-umpisa dyan na nakarating sa atin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagat ang Ebanghelyo ng Panginoon na-reject ng mga Israelita at ang Ebanghelyo pa ay tinanggap ng mga hintil. Tayo po yung mga hintil. Palakpakan natin si Lord. Last verse, Acts 18:6. Acts chapter 18, verse 6. Ano pong sabi dyan? Hallelujah. But when they opposed him and blasphemed, he shook his garments and said to them, "Your blood be upon your own heads. I am clean. From now on, I will go to the Gentiles." Si Pablo pa rin po yan. Ipinagpag ni Apostol Pablo ang kanya pong kasuotan. Di po ba sabi ng Panginoon sa mga alagad, ang hindi sa inyo tumanggap ay ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ito'y tanda na kanilang nireject ang mensahe ng kapayapaan na inyong ibinibigay sa kanila. Amen ba?
Brothers and sisters, we must regain this power. Kailangan nating makuha uli ang kapangyarihan ito at mag-operate uli sa ating mga buhay. Kung makuha uli, saan ba ito napunta? Nung ikaw ay naging Kristiyano, nangyari na sa iyong buhay na yung kapangyarihan ito ng Panginoon ay nag-operate sa iyong buhay, pero parang hindi na nag-operate ngayon sa iyong buhay. Saan mo ba inilagay yung susi? Hindi mo na mabuksan yung nakasarado. At hindi mo na maisara yung nakabukas. Saan mo kaya nalagay yung susi? Marahil makakalimutin ka. Ang daming pinapagawa sa iyong Panginoon, pero nakalimutan mo. Nagpamaya-maya ka marahil. O mayroon naka-attract sa iyong mga bagay sa buhay na ito, na doon mo na ibigay ang iyong panahon. Nakalimutan mo nang gamitin ang mga susi na binigay sa iyo ng Panginoon. This is the time for you to take that key and open the gate of prayers. Buksan mo ang pintuan ng mga panalangin. At ating maranasan uli ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa loob ng kanyang kaharian. At sa ating paglabas mula sa kaharian ng Diyos ay taglay po natin ang anointing ng kapangyarihan ng Panginoon na kinukuha po natin pag tayo nasa loob ng kaharian ng Diyos. Amen? At this time, nasa loob ka ng kaharian ng Diyos. Dito tayo nagpapalakasan. Kaya wag daw nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon katulad ng ginawa ng ilan. Kundi tayo po ay magkaroon po ng pagpapalakasan. Pag-alabin ang pag-ibig sa isa't isa, lalo na ngayong nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kapag nasa loob po tayo ng gawain, tayo po ay nagpapalakasan, nagkikiskisan tayo, nag-i-ignite yung ating po mga apoy sa ating pananampalataya. Pero sa makabagong worship service, sa ating panahon, sapat na ang church sa pagandahan ng boses. Sapat na ang church sa pagandahan ng tipan ng gitara. Wala na po yung talagang pinagpapawisan ka, nakikipagkiskisan ka sa katabi mo upang magpuri sa Panginoon. Wala na po yung dati mong paglundag kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Kundi mayroon ka na ngayon mga makabagong pagpapakyut pag kumakanta. Sapagkat hindi na po sa Espiritu ang ginagawa natin. Ang ginagawa na po natin ay puro na po sa flesh. Nagpupuri nga po tayo, pero wala po tayo sa Espiritu ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, John chapter 4, verse 23 to verse 24, worship God in the Spirit and in truth, because God is Spirit. And those who will worship Him must worship Him in the Spirit and in truth. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan ito na marahil matagal na pong hindi po nagagamit sa iyong buhay bilang isa kang lehitimong tagakaharian ng Diyos. Tunay na tinanggap po naman si Kristo sa buhay mo. Pero nabaling ang iyong panahon sa ibang bagay. Pero nabaling ang iyong panahon sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero nabaling yung oras sa paggawa ng kasalanan. Nabaling ang iyong oras sa mga social activities sa iyong buhay. Nabaling ang iyong oras sa mga gawaing walang kinalaman sa iyong paglago bilang isang mananampalataya, isang tagasunod ng ating Panginoon. The same message, sabi po ng mga na nakikinig kay Pedro, what shall we do? Ano ang aming gagawin? What shall we do to be saved? Sapagkat matapos nilang marinig ang mensahe ni Pedro, ay para silang tinarakan ng matalas na punyal sa kanilang mga puso. Eh sabi po, ano po ang aming gagawin upang kami ay maligtas? The same answer, sabi ni Peter,
repent. 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 Sabi mo sa iyong katabi, repent. 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 Lakasan mo, declare it. Sabihin mo sa kanya, I declare repentance in your life. Yung deklarasyon, yung malakas, yung may power, I declare, hindi ganon. Kailangan mayroong deklarasyon. Declare it aloud. 1, 2, 3. Wow, palakpakan natin si Lord. I declare repentance in your life. Huwag kang papayag na hindi mo nasasabi sa iyong katabi, kapatid, ay isang bagay na binigay sa iyo ng Panginoon na kapangyarihan. To loose and to bind and to loose. Ano mang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sapagkat yan matagal na pong pinahintulutan sa langit, nangailangan lang po ng anak ng Diyos na mag-invoke ng katotohanan na yan sa buhay ng iyong kapatid. Amen ba? Sabihin mo, I declare repentance in your life. Sabihin mo rin sa kanya, so be it. Palakpakan natin si Lord. Mangyari nawa. So be it. Ideklara mo sa kanya, binubuksan ko ang pinto o pintuan ng panalangin sa iyong buhay. In Jesus' name. Sabi mo, so be it. Amen. Malakas sa palakpak kay Lord. Hallelujah. Woo! Glory to God. Tayo. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka muna umakyat, sir. Di pa tayo tapos. Sabi ko sa inyo, tingnan yung Espiritu. Discern what the Spirit is doing. Amen ba? Hawakan mo yung katabi. Yung mga dati na magkakatabi, mag-iba naman kayo ng katabi. Kasi hindi lang kayo ang membro ng kaharian ng Diyos. Amen. Partner by partner, dala-dalawa lang. Yan, dala-dalawa. Kunin nyo naman ang mga bira nyo nang makita, mga kapatiran. Dala-dalawa, tatlo naman kayo dyan. Mayroon mang dala-dalawa na tatlo. Ang kukulit. Dala-dalawa nga, bakit tatlo-tatlo, apat-apat pa? Hindi pa kayo makapagdeklara na kayo dalang dalawa? Hello? Dala-dalawa lang. Harap kayo, harap. Pastor Jeff, ibigay mo yung anak mo doon sa mga ibang kabataan. Anak mo na yan pinapartner mo pa rin. Hindi na kayo maghihiwalay niyan. Pastor Jeff, Pastor Jerry, kuha kayo ng mga kabataan. Hello! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Open the gate of prayers. Hallelujah! Hawakan na yung katabi. Kaharap. Hawakan kamay. Sabihin mo, I declare open heaven in your life. I declare that the gate of prayer in your life will now be opened. In Jesus' name. I declare repentance in your life. I declare detachment of your social activities, evil activities in your life. In Jesus' name. I declare na manumbalik ka sa Panginoon. In Jesus' name. Sabi mo sa kanya, so be it. So be it. Mangyari nawa ang mga sinabi mo. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Woo! Sige, habang nag-prepare ng ating walls of fire, ikutin yung bawat isa. Mag-declare kayo sa kanila ano bang gusto nyong i-declare to bind and to loose sa buhay niya. Sige po, lapitan nyo, ikutin yung mga kapatiran. Habang ang ating walls of fire ay tumutugtog na, lapitan nyo. Lapitan nyo. Huwag na kayo mag-pray ng matagal, declare nga lang. Huwag na kayo mag-prophetic prayer na matagal. Huwag na kayo manghula pa kung anong ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo! I declare the joy of the Lord be your strength in Jesus' name. I loose
the power of the living God to be upon each every one of you. I lose it. Kinakalagawang kapangyarihan ng Diyos. Receive your anointing in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. There's nothing worth more that could ever come Hallelujah. close. I declare the gate of prayers in your life to be open in Jesus' name. Hallelujah. Ano gusto nyo ideklara sa akin? Ideklara nyo sa akin. Use the authority to bind and to loose upon my life as your pastor, as your preacher. Woo! Declare it. Declare it. Where my heart becomes free. Woo! Sa buhay mo. Ano gusto mo i-declare sa buhay mo? Ipatag mo yung kamay sa ulo mo at magdeklara ka ng mga bagay sa karya ng Diyos sa iyong buhay. Sabi mo, Lord, hindi na ako nakakayak sa'yo pag ako nagpipray, Panginoon. Hindi na ako lumiyak, matigas na ang puso ko. Hindi na ko na ang aking puso ay lumambot sa pangalan ni Jesus. Ideklara mo yan sa buhay mo. Sabi mo, I am declaring revival in my life. Sabi mo sa Panginoon. Woo! Woo! Jesus Christ. Hallelujah. The Lord is so good. His words is to be praised. His words is to be worshipped. Hallelujah. Hallelujah. I declare the anointing of the Holy Spirit be upon your life in the name of Jesus. I declare the anointing of the Holy Spirit in your prayer life in Jesus' name. Receive the anointing of the Holy Spirit in your life, in your prayer life in Jesus' name. In Jesus' name. Woo! Yes, Jesus. Oh, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Your glory, God, is Thank you, what Jesus. our hearts long Hallelujah. to be. Declare anything that is in the kingdom of the Lord. By your grace, Declare anything that is already settled in the kingdom of heaven. Declare it in your life. Prosperity, success, long life, freedom from sickness and diseases, freedom from the curses of the enemy. Kung mayroon ka mga kaaway, declare forgiveness to be upon your heart. Pagpapatawad sa mga kaaway mo, nahirapan ka magpatawad, ideklara mo sa pangalan ni Kristo Jesus na ikaw ay makakapagpatawad sa mga taong naging kaaway mo. Hallelujah. Your glory, Jesus, God, is Jesus, what our hearts Lord, open the long gate of prayers to be. in everyone's life, Lord God. I pray the spirit of conviction, the spirit of conviction, convicting every sin, every unrighteousness in the heart of your people. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. The gate of your prayers is now becoming open. Your presence, Nagiging bukas na Lord. ang pintuan ng mga panalangin sa iyong buhay. Tuloy-tuloy mong ideklara na magbukas ang pintuan ng mga panalangin sa iyong buhay. Sapagat napakarami mong pangailangan, ngunit ang mga solusyon nito ay dinadaan mo sa iyong sariling kakayanan. Ngunit sa oras na ito ay magbabalik loob ka sa buhay pananalangin sa Panginoon. You will be again, once again, devoting yourself to prayers. Na ilalaan mo uli ang iyong buhay sa pananalangin. Na iaasa mo uli sa Panginoon ang lahat ng iyong pangailangan. Hindi dahil sa iyong sariling kakayanan, kundi dahil sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your goodness, let us become more Hallelujah, aware hallelujah. of your Gawin mo ang
Pwede kang manalangin. Pwede kang lumuhod. You are free to do everything that is permitted in the kingdom of God. Gawin mo ang lahat ng alam mo pinapayagan na pwede mong gawin sa karera ng Diyos. Gawin mo and be revived. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us Hallelujah. experience the glory Gawin mo ang of gusto your mong gawin. goodness. Dahil alam ito ay pinapayagan sa kanya ng Diyos. Ano mang payagan mo sa lupa ay papayagan sa langit. Ha 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 ha. The enemy is defeated. Satan is defeated. Satan is defeated. Walang magagawa sa inyo ang kaaway. Woo! Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come flood Hallelujah, this Jesus. place and fill the Thank you, Jesus. Your Hallelujah, glory, God, is what our hearts long for. To be overcome Cry out to the Lord, by people your of God. presence, Lord. Pwede kang umiyak sa Panginoon. Holy Spirit, Yung dati mong ginagawa sa Panginoon in prayer, pwede mong gawin sa Panginoon. I declare that the gates of prayer, the gates of prayers in the life of these people be opened right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, be prayerful, people of God. Devote yourselves in prayer. Devote yourselves in fasting. Devote yourselves in fellowshipping with the church. Devote yourselves in the reading of God's Word. Devote yourselves to the teachings of the apostles. In fellowshipping, in prayer, in the breaking of the bread. Devote yourselves in the works of Christ in your life in Jesus' name. Devote yourselves in the service of the Lord in Jesus' name, in Jesus' name. I declare it to be so in your life. Receive it, the manifestation of God's will in your lives. In Jesus' name. In Jesus' name. Sabay-sabay nating awitan ng Panginoon, ang awiting ito. Ready? Sing it aloud to the Lord. Woo! Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Everybody sing it. Holy Spirit, you are you welcome are here. You are welcome. welcome in our lives. Come flood You are welcome in this our place prayers. and fill the In everything that we do, you are welcome, Lord. Your Hallelujah. glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Let the Holy Spirit guide you. Let the Holy Spirit lead you in singing to the Lord. Paano ka kumanta kay Lord? Let the Holy Spirit lead you. Let the Holy Spirit guide you. Hallelujah. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord.
the Lord is in your midst. The presence of the Lord is in your heart. Let us experience the glory of your goodness, O God. The glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Without instrument, let us sing this song wholeheartedly. Let us sing this song as your prayer to the Lord. Bilang panalangin mo sa Panginoon. Awitin mo to ng malakas mula sa iyong labi. Awitan mo ang Panginoon. Katulad na yung panalangin, gawin mong panalangin ang awitin ito sa Panginoon. Lift up your voice and sing this song. Holy Spirit, you are welcome. Let the Holy Spirit be welcome in your life, in your heart, in our midst. Hallelujah. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome. Yes, Lord, to be overcome by your presence. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, isipin mo ang prayer mo. Ang sabi dyan, ang presensya ng Diyos, hayaan mong bumaha sa lugar na ito at mapuno ang ating atmosphere ng presensya ng banal na Espiritu. Can you make it your own personal prayer to the Lord? Hallelujah. Welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Make it a prayer. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. To be overcome by your presence, Lord. To be overcome by your presence, Lord. Say it again, to be overcome by your presence. To be Hayaan natin ang presensya ng Panginoon, ang siyang manaig, mas malakas kaysa atin. To be overcome by your presence, Lord. Naalala ko si Jacob. Sabi niya, Panginoon, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Ayaw bitawan ni Jacob si Lord. Hawak-hawak niya ang Panginoon. Sabi ng pambitawan mo na ako sapagkat magliliwanag na. Pero ayaw bumitaw si Jacob. Yung lakas ni Jacob bilang siya, si Jacob, ay nananaig ng ibabaw. Taliwas sa kalooban ng Panginoon na dapat ang nangingibabaw kay Jacob ay ang lakas ng Diyos. Kaya siya ay pinilayan sa kanyang tadyag, sa kanya nabitawan ang Panginoon. Kapatid, sa iyong buhay, sa iyong mga plano, sa iyong desisyon, tila ikaw ay mas malakas kaysa Diyos. Palaging ang nananaig ay ang iyong sarili. Sa oras na ito, ang sabi sa ating inaawit, let us become aware of your presence. Yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Lagi natin itong tandaan na nandyan siya
sa ating buhay. Sa ating kalagayan, hindi tayo binibitawan ng Panginoon. Ngunit nais ng Panginoon na hindi tayo ang siyang nangunguna sa Kanya. Unang ingibabaw sa Kanyang kalooban, kundi ang Kanyang kalooban ang siyang nangingibabaw sa atin. Salamat o Diyos sa ginawa mo sa amin sa araw na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming mga buhay. Hindi mo kami hinahayaang malayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga sunod-sunod na kapahayagan mo sa church na ito, Panginoon. Panginoon, sinabi mo sa amin noong nakalipas na buwan ng Setyembre, Panginoon, that the church is in the time of cleansing. That you are sanctifying the church, that you are cleansing the church, sapagkat saturated ang church ng maruming usapin ng politika, Panginoon. Kaya sinabi mo na nililinis mo ang iyong iglesia, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. At sinasabi mo naman sa amin, O Diyos, na ang pintuan ng panalangin ay buksan. Narito kami, O Diyos, patuloy naming sinusundan ang iyong pong mga pangungusap sa amin. Kami po ay nagpapaubaya sa iyong pong pagkilos, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin. Kayo po ang masunod sa amin, Panginoon. Hindi ang aming mga sarili. Narito kami, O Diyos, nakataas ang aming mga kamay sa inyo, Panginoon. At kami nagpapahayag sa pangalan ni Jesus ng aming pagsuko. You surrender your life to Jesus. Ng aming pagsuko sa iyo, Panginoon. At kayo na po ang siyang manguna sa amin. Dalangin ko, O Diyos, ang mensaheng ito, Panginoon, ay tunay, O Diyos, na nangusap ka sa puso ng bawat isa. Telling everyone in this service, Lord God, about the authority of the kingdom of God, to which the church must experience. That is the power of prayer. As the Holy Spirit is bringing the church into an experience of advancing the kingdom of God. Panginoon, ang dulo nito, O Diyos, ay ang pag-usad ng iyong kaharian. Hindi makakausad ang iyong kaharian kung sarado ang iyong mga anak sa pagkilos ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Subalit, O Diyos, ngayong araw na ito, ay binuksan mo, Panginoon, ang pintuan ng mga panalangin, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya, O Diyos, magkakaroon na, Panginoon, kaibahan, Panginoon, ang commitment ng iyong mga anak sa kanyang personal na buhay panalangin, Panginoon. Salamat sapagkat kayo po ang nagbabalik ng mga nawala sa amin, Lord. Kayo po ang nag-restore, Panginoon, ng mga bagay na hindi na namin, Panginoon, nagagawa sa aming buhay, na pinagagawa sa iyong kaharian. Lord, I pray na ang lahat, Panginoon, ang pinapaintulutan o pinaintulutan na, Panginoon, sa iyo pong kaharian, O Diyos, ay paintulutan din ng iyong mga anak, Panginoon, na mangyari sa kanilang mga buhay. Hayaan mo, O Diyos, na ang mga pinagbawal sa iyong kaharian, Panginoon, ay pagbawal na rin ng iyong mga anak sa kanilang mga buhay, Panginoon. For that, O God, the power of binding and loosing shall always manifest in us. Salamat ng marami aming Ama. Pagpalain mo po ang bawat isang narito, O Diyos, ang mga kababaihan, ang mga kalalakihan, Panginoon, ang mga adults at ang mga young people, ang mga children, Panginoon, lahat ng bawat isa, pati ng mga kasama namin, Panginoon, online, Lord. Bless it's every one of us. In the name of Jesus Christ, our Lord, this is our prayer. Everyone will say Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo sa sandaling ito.